stays together, stays together always. Praise the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Dear Lord, we humbly ask you to bless and sanctify our home and all members of our family. We offer you our gratitude for all that you have done for us, for all that you have given us, and for the example of family virtues set for us by your own holy family. We consecrate ourselves to you, our trials and our joys, so that our home may ever be a shrine of peace, purity, love, labor, and faith. Please protect and bless each member of our family from all forms of danger, calamity, evil, and temptation. Jesus, Mary, and Joseph, look with compassion and love on all families throughout the world. Give us the grace to be beautiful and pious parents, holy and obedient as children, so that our home on earth may foreshadow the love and happiness of our home, which is prepared in heaven. Amen. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of the servant of God, Father Patrick Peyton, his mission of bringing God to man and man to God. Muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan. Kaka-start pa lang ng taon, pero it's always interesting kung ano ba yung mga na-achieve na natin ang mga New Year's resolution. Alam mo, isa sa New Year's resolution na madalas kong marinig, aside from dieting, of course, is yung I will be a better listener. Kasi madalas sa mag-asawa, resolution. Alam mo, isa sa New Year's resolution na madalas kong marinig, aside from dieting, of course, is yung I will be a better listener. Kasi madalas sa mag-asawa, alam mo, salita lang ng salita. Parehas nilang dalawa. Walang nakikinig. Pero kulang sa pakikinig, di ba? At siguro, yan sa part ng mag-asawa, sa akin naman, siguro sa pagiging pari din, di ba? Sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, mahalaga din yan. Yes. Na minsan tayo lang daldal sa Diyos na pero hindi tayo nakikinig. Kaya minsan akala natin hindi sinasagot yung panalangin kasi hindi tayo bibigay ng panahon para makinig kung ano bang sinasabi ng Panginoon sa buhay natin. Di ba? Siguro dahil by nature, Father, sanay tayo na tayo lang ang salita ng salita. So it's always nice to practice. And it takes practice and dedication para talagang makinig ka mabuti. Kanina nga tinatanong mo, paano mo ba nalaman yung schedule ko? Aba, ibig sabihin, nakikinig ako sa sinasabi mo. At hindi ako ba? hindi nakikinig sa sinasabi ko. Hindi ba senior moments lang po si Father? And speaking of senior moments, anong research mo? Hindi ba? Alam mo, Sheila, merong 4 na ibon na pag-uusapan tayo mamaya kung ano yung... Pero ito yung ibon na ibon talaga kasi kapampangan kay. Oo, hindi ebon. Oo, pag-ebon. Itlog pa lang yun, di ba? No? Ito ibon talaga pero na ano yung mga hindi dapat ginagawa sa pakikipag-komunikasyon. Wow! Oo, yan. Ako, kakaiba to ngayon
birds of prey ba ang pag-uusapan natin? O siya, sige. Alam mo, may dalawang aspeto ng ugnayan. Ang nagsasalita o ang nagbibigay ng impormasyon. Siyempre, at tumatanggap o nakikinig sa impormasyon. Pero sa larangan ng mag-asawa, ang impormasyon ay hindi lamang nga datos, kung hindi mga maliliit na pagtatalo o di pagkakasundo na maaaring lumaki at maging sanhi ng pagkakagalit kung mali ang pagtanggap o ang pakikinig. Ayon kay Gary Chapman, may 4 na ibon na maaaring ihalin tulad ang estilo ng pakikinig at pagtugon sa kausap. At yan po ang ating tutukuyin kasama sina George at Cynthia Campos at ang kanilang 25 years of togetherness sa pagsasama. Yan. Father. Good morning. Hello, Sheila. po. Nice Hi. meeting you. Yes. Salamat po sa pagpaunlak sa aming imbitasyon. Maraming rin po salamat sa pag-imbita niyo sa aming mag-asawa dito sa inyong show. Yes. Bagong taon na ito. At Sheila, meron munang paunang tanong habang kinukuya ko dito. Sige. Meron si Kodigo Father siya. ngayon sa Oo. ating discussion kasi napag-usapan nga natin kanina. Ngayon ang topic natin ay foul play. Sabi ko, anong foul play? Aba, kakaiba to, Father, ha? Ang spelling Pero niya ready siya. F-O-W-L. Ganda ng topic, ha? Ibon. Foul play. Oo. Ibon. Oo. Pero siguro bago natin i-discuss ito, yung sa unang mga panahon na pagsasama nila, no? Ano ba yung mga parang feeling nyo napagdidiskusyonan nyo parate o hindi nyo napapagkasunduan mga unang mga taon ng inyong buhay mag-asawa? Sige, siguro sa aming mag-asawa, we're on the headship sa family. Yung siya, at saka sa akin, na dapat siya yung nangunguna sa lahat ng bagay at ako naman susuporta. Because during our early years, siguro dahil sa family background na rin, kung paano sila pinalaki, second to the youngest siya, no? And sanay siya nung tumatanggap lang ng instructions, ng utos, no? So, ako naman youngest din ako, kaya lang lumaki naman ako sa environment na sa politics kasi yung father ko. Sanay din ako na magdesisyon agad, yung parang ganon. And alam ko din na kung sino yung dapat namumuno. So, yung father ko yon. So, ako, ini-expect ko na sa lahat ng bagay, siya yung mamumuno, parang ganon. So, siya muna magtuloy. Kaya yung first years of our marriage, kung merong decisions or major decisions to be made, pinapasa ko sa kanya parate. At nagiging source of discussion, conflict namin. Dapat, George, sabi niya, ikaw magdi-decide niyan. You decide, and I will support you. Yan ang sabi niya. Yan nga lang, ako, dahil hindi na sana mag-decide, pinapasa ko sa kanya, dahil natatakot ako mag-decide. Ayun, yung isa sa mga conflicts namin. Bibili ba tayo ng bahay? Ay, ikaw na. Bibili tayo ng sakyan? Ikaw na. Anything, parang gusto ko, ikaw na. Ikaw na. I don't like to decide. Ayun. Kasi may kaakibat kasing responsibilidad pag Yan. ikaw ang nagdesisyon eh. Tapos ang next line mo doon, ikaw kasi. Mula dyan, mamaya natin tatanungin kung paano nila na-resolve yan. Tapos Dahil mamaya, ikaw ang ready ata. Research, Oo. meron Sige, sabihin mo, Father. apat na foul plays na dapat hindi daw nangyayari sa buhay mag-asawa. Tapos sasabihin ko, explain ko, dala ng galing sa aking kaalaman. Okay, yan. Tapos suportahan nyo o anong masasabi nyo doon. O, una, Sige po, Father. foul 1, the dove or peace at any price. Sabi dito, ito yung mga yung people pleaser who almost never disagrees with his or her spouse no matter how they really feel. Yung parang, sige, okay lang lahat. Kahit sa simpleng kain tayo sa labas. Anong gusto mong pagkain? At sa akin, hindi, ikaw anong gusto mo? Yung gusto mo, gusto ko na rin. Ano ba ganun? Very simple, but talagang kung parating ganun, parang hindi yata healthy yung ganun. Dapat, ano rin yung gusto ko? Dapat masunod ko paminsan-minsan rin. Ano gusto namin dalawa? Hindi lang gusto niya. Hindi lang basta, sige, ikaw parati, ikaw parati. Yes. Oo. Kasi minsan nga, ando ng danger, di ba? Pag masyadong tahimik, sabi nila, pag tahimik daw malalim. Di ba ganon? So, siguro nga, tahimik kasi hindi na kayo nag-uusap eh. So, lalo na may conflict yun, di ba? Hindi na kayo nag-uusap. So, parang wala lang,
anything goes. Pero the truth is, sa ilalim nun, talagang maraming conflict na nangyayari na pag hindi mo ito nilabas, lalalim ng lalalim, dadami ng dadami, magbi-build up ito, and eventually, magkakaroon talaga kayo ng problema, sasabog ka na lang. Ganun. Sa akin naman, Father, is yung self-esteem ng tao, kung masyado mababa, talagang he does not believe in himself na ayaw ko na magsalita, baka hindi naman tanggapin, masaktan lang ako. Or baka naman ang asawa mo ay foul number 2. O baka ito. Diba? Kaya hindi ka na nagsasalita. At maungo. Eh, you're married to a hawk. Ano ang hawk? Talaga, hindi ako nag-research, ha? Innate lang po yan. Ay, hindi, joke. Foul number 2, the hawk. Ito naman yung this foul blames the spouse for everything. He or she is a boss and dictator who never does anything wrong. Kumbaga, yung opinion niya lang ang parating tama. Pero siguro, mga pagkakataon, Father, na ako'y kaya tumatahimik na lang, is part of that, na yung katulad binadiscuss natin kanina, better keep my mouth shut, dahil nga, I don't believe on myself, and I think highly of my spouse. Sige, siya na lang mag-decide, at sabi natin, domineering Father. Kaya sige na, para tumahimik na, hindi na magkagulo. Tahimik na lang, sige, masunod ka na. Domineering ako. Aba, kita mo? Hindi domineering si tita. Tita, domineering ba si tita? Nakita ko yung question. Kaya yung tanong ko, di ba, malambing, domineering ako. Ganon, di ba? It is natural na bawat isa sa atin may pagkahok. Bakit? Galing tayo kay Eva at Adan. Ano mong ginawa nung dalawang yun? Nung nakita ng Diyos, sabi niya, bakit Adan, hubad ka? Siguro kumain ka ng ganito. Sa halip na sabihin niya, pasensya na ho kayo, Panginoon, nagkamali. Ano sabi niya? Yung babaeng pinadala mo dito yama siya ba? Pinuntahan naman si Eva. Pagdating kay Eva, bakit pinakain mo daw? Yung ahas No? Walang pag-amin sa kanilang mga parating iba yung sinisisi nila. Everyone is always at fault. Okay, meron pa tayong i-discuss na dalawa pa at ano pa ba to? Uy, maganda pa lang yan? ito. First half pa lang po First half pa lang yan. Kaya nako, wag muna po kayong aalis Babalik pa po kami para malaman nyo ano pa yung dalawang foul plays na ito na siyak makakatulong sa inyong buhay mag-asawa. Pag ginamit lang natin yung reason, mangingibabaw ko kung I'm an engineer, if everything is about engineering and math and numbers. Dapat kalkulado lahat yes, lang. If Cynthia Wood is a psychology graduate, it's about reasoning. If we will use both of our education, wala mangyayari. Nagbabalik po tayong muli at syempre, foul play pa rin ang ating pinag-uusapan. Napakaganda po ng discussion natin. Kasi kanina dove pa lang ang at hawk. Ano kayong dove and hawk para sa mga ngayon lang kapapasok sa ating mga milyong-milyong televiewers? Oo, ang dove daw po ay kapag hindi tayo nagsasalita at people pleaser tayo, okay lang. Kahit ikaw hindi ka okay, pero basta okay lang lagi. Ang hawk naman, hindi okay. Laging ikaw ang tama. Hindi, laging ikaw ang tama. At So siya yung mali. so lahat ng tao sa kapaligiran mo, in Father's words, ay syunga. Pero, basta lagi kang tama. At ngayon naman, ang Ang i-discuss susunod natin naman ay number 3, the owl. Or dito siguro, sabi dito, let's be reasonable. This fowl is calm, cool, and collected and shows no emotions or feelings. This fowl tends to lecture the other spouse like a child. Kasi kami, Father, kami both, sabihin natin na graduate ng college, so at least may education kahit masasabi natin. So, we do not try to influence the other based on our education. Sabihin ko, mas magaling ako kaysa sa'yo dahil ako may pinag-aralan na ganyan. So, and for decisions, hindi namin gagamitin yung what we have learned from school or what we have learned from outside. Knowledge. Yes, but it's right that we use it, but there's another factor. Dapat may pagmamahal. Yes. We decide on something that love is always there. Walang mangingibabaw. So I'll be using what I learned, what I know,
to help her and understand. Dahil may pagmamahal. Sarap naman. Nakakaba ng hair, tita. Oo, maikli nga ito ngayon eh. Umaba na, tita. Umaba na. Promise. Mahaba, mamaya yata hanggang dito na. Anyway, yung nga, siguro sa amin dalawa kasi nga, hindi factor yung talino. Humility on the side na on our own, hindi namin kaya. So we have to seek the help of the one who completes the triangle. Kasi Father, sa buhay mag-asawa po, talagang napakadaming arguments, hindi ba? Yes. Pero yung acknowledgement na sinabi ni Tita na without the Lord, we are nothing. Kasi pag owl ka, feeling mo, ikaw talaga yung magaling. Ikaw talaga yung, ikaw yung reason kung bakit yung family mo ay ganito. Ikaw ang haligi ng tahanan or ikaw ang nagbibigay suporta. Masyado mong pinifeel yun. And, if you acknowledge that everything is from the Lord, mag-iiba yung perception mo. Paano naman daw kasi minsan daw yung napapang-asawang lalaki, parang sabi nga nung isa naku Father, simula nung nagkaanak ako ng 2, para lang naging 3 yung anak ko kasama yung asawa ko. Kaya parang lahat may panganay ka lagi. Oo, yun yung panganay parati yung asawang lalaki daw na lahat ginagawa niya para sa kanya, no? Kaya parang 3 yung anak niya. Last but not the least, foul number 4, the ostrich. If I ignore it, it will go away. Kasi nga 'di ba yung ostrich daw, yung ulo ay sinusuksok dun sa lupa, parang hindi mo na lang papansinin. Yung sabi mo nga ang dove, kinikimkim. Ito, hindi pinapansin. Indifferent, walang pakialam. Sabi dito, this person is a master at stonewalling. He or she ignores disagreeable actions and comments and talks a whole lot about nothing at all. Sa amin merong instances yan, Father, but the real, hindi yung the whole stretch is an ostrich. When we have arguments, there will be time na tahimik na lang kami. Both. I leave her, doon ako sa isang lugar, para hindi mag-flare up. Okay? Hindi mo sinasabi kung kalimutan ko na yung conflict, but the conflict is still there, the argument is still there, but we don't want to face each other dahil lalong baka Nang mainit ang ulo. Yes. Mainit ang ulo. And sa gabi, Father, doon namin pag-usapan. Okay. So there's somewhat kind of an ostrich, but during the night, Bakit daw gabi? Yung dito, yung ostrich, yung dinedma, pero For a hindi while. na binalikan. yan, Yan yun. Dinedma, tas hindi na binalikan, na parang akala niya, okay na yun. Mare-resolve na lang yan on its own. No? Yes. Kaya lalong tuloy, mas lalong nagkakaroon. Lumalalim. Lumalalim yung Hindi lang lumalalim, parami, Father. Parami. Dadagdagan yan, dadagdagan. Or dumadating yung point na you have stonewalled yourself so much na hindi ka na naapektuhan na kahit na anong galit ng asawa mo, lalo na, this happens a lot for men, I guess, kahit na galit na yung asawa mo at the top of her voice, nakatingin ka lang. Kasi nasanay na. Wala nang, alam mo yung, nawala na yung feelings na makipag-discuss. At ang problema pa naman dyan, mas nakakabwisit na hindi ka na pinapansin. Yun. Diba? Mentas lalong yung nagdadadaldal ka na, tapos parang siya, wala lang. Diba? Mas gusto pa niya siguro na, sigawan mo rin ako, magsigawan tayo dito. Mas masakit yun na hindi ka kinikibo, hindi ka pinapansin. Because hindi mo na alam kung ano yung nasa loob ng asawa mo. And then later on, you will come to realize na lang na, para akong tanga dito, parang ganon. Ano na lang ako, parang wala na, salita lang ako ng salita sa pader. Yung ganon, no? So, ibig sabihin tong, saka dito, it creates barriers to intimacy because it doesn't allow a couple to get beyond the surface level of communication. Yes. Yan. So, ibig sabihin, kung itong 4 na ito ang hindi natin dapat ginagawa, ano po kaya ang magandang pamamaraan ng ng komunikasyon lalo't higit sa buhay mag-asawa? Siguro in relation na rin sa ating komunikasyon sa ating Panginoon. Maganda yung nag-uusap dahil lalo kayong nagiging intimate sa isa't isa. Nakukuha mo yung nasa isip ng iyong asawa based on what you feel. Kung gusto ko, nalalaman mo, itong gusto rin ng aking asawa. Naha-harmonize nyo yung mga gusto nyong dalawa. Siguro sa amin ang dalawa because pareho kami ng gustong mangyari sa buhay namin before. We are both serving the Lord. Sa una pa lang, before we got married, nandun na sa amin talaga yung intention to make the marriage work. And we know that for this marriage to work,
it's a triangle, so we have the Lord with us. Kasama dapat si Diyos. Dapat siya. So, ang pinaka-basic talaga sa communication namin is we know that every time we talk, andyan siya. Kaharap siya. Hindi lang kami dalawa yung nagsasalita. So, we are committed not just to each other, but yung sinasabi namin, committed din kami sa kanya. Okay? So, parang the more it strengthens yung commitment namin sa mga sinasabi naming dalawa. And, yun nga, yung honesty, siguro sa pag-uusap namin, talagang kailangan din for you to be honest, you have to be humble. Diba? Kasi talagang kailangan mong mailabas yung kung sino ka at kung ano ka, kung ano yung kahinaan mo, na tatanggapin ka ng asawa mo. So talagang kailangan humble ka rin. Dahil alam mo, ganito ka lang talaga yung gano'n, no? And aasahan mo that your spouse would be there na aalalayan ka. So yung communication talaga for us, it's really something na tinitingnan namin napaka-importante sa pagsasama. Hindi po pwedeng mag-survive ang isang relationship, ang marriage without good communication, no? Talagang hindi po pwede the same way with the Lord. Hindi ka po pwedeng maging buhay na Kristiyano nang wala ka talagang communication sa Panginoon through prayer, no? Kaya po sa mga nanonood ngayon, narinig niyo po ang message ni na Tito, Tita. Tanungin natin, ano ba tayo? Dove, owl, hawk, or ostrich? Pag nalaman mo na kung ano ka, work on it. Sabi niya, di ba? Di na kailangan ng pad paper. Si Father nakakasira ng trail of thought. At pag nalaman niya na po kung ano kayo, work on it. Kasi lahat po tayo, sabi nga nila, may weaknesses. Pero kung ang desire mo is laging to work on your marriage, di ba? At ang commitment natin sa Panginoon, pasasaan ba maaayos at maaayos din niya, di ba? Siguro dapat, Sheila, no, ang ibon yung parrot. Kasi nagsasalita yung parrot, di ba? Nag-uusap sila. No? Di magparot. Yung parrot di tumitigil magsalita. Oo. Wag yun. Ginagaya lang sinasabi. Nag-visit ako sa'yo. Sasagot sa'yo. Nag-visit ako sa'yo. Hindi po yun yung solution. Kaya nga, Sheila, hindi basta't pakikipagbati o pangangatwiran. Hindi pwedeng wala kang kasalanan o tatalikuran na lamang. Ang malusog na ugnayan ay nangangailangan ng pagharap sa mga issue ng buong puso at paninindigan, subalit puno ng paggalang at pag-uunawa. Ang malusog na komunikasyon ay pagiging tapat at totoo sa sarili at sa kausap, dahil ang bawat usapan sa issue ay ugnayan ng tao. At ang hamon sa mag-asawa, huwag maging parang ibong sisira sa relasyon, bagkus maging kabiyak na laging maghahanap ng paraan para sa pagkakaisa, pagkakasundo at pagpapatatag ng ugnayan sa hirap man o ginhawa. Magbabalik po ang Family Matters matapos ang ilang palaala, huwag po kayong aalis. Thank you. Thank you so much. Throughout Marian history, the message of Our Lady rings the same. Although the location, visionaries, and culture vary, the principal purpose of Our Lady's loving visitations from heaven to earth is the same. Mary wants to awaken our sleeping hearts, to take the scales off our eyes, to remind us of God's continuing mercy and love despite our present state of sinfulness. You now have a choice at this crucial time in history. Either accept the plea of the Blessed Mother through her messages, or ignore them and face the consequences. The choice is yours.
favor through the intercession of servant of God, Father Patrick Peyton. God our Father, the greatness of your power is made visible in all creation, and the work of your grace is revealed in the lives of holy people. In your unique way, you inspired the life and work of servant of God, Father Patrick Peyton, of the Congregation of Holy Cross. By his promotion of the family rosary, he showed his unbounded love for Mary, mother of your Son, and our mother too. In your loving kindness and through the intercession of Father Peyton, we ask this special favor. Granted to us according to your will, and for your greater honor and glory, through Christ our Lord. Amen. I hope this program gave all of you comfort, courage, and hope. Its purpose is to help families in their struggle against the many evils, tearing apart family life and moral values today. There is no surer way for families to get the help they need so desperately than to ask God, to pray as a family, to pray the rosary, a gospel prayer, a prayer that never ceases to tell the family the good news that God is on their side. Ponder the message of this program deeply within your hearts, and may its joy move your family to join the millions throughout the world to proclaim the truth of the statement, the family that prays together stays together. Our strength will come from hearts united in